Dumipensa na si Coach Tim Cone hindi para sa kanyang sarili kung hindi para kay Brownlee. Banggit niya, hindi umano Superman ang kanyang import. Sa panig naman ni Justin, tila may hinihingi ito sa kampo ng Barangay Ginebra, partikular kay Coach Tim Cone. Inamin din niya na gusto niya muling makaharap ang grupo ni RHJ sa finals kung mabibigyan muli ng pagkakataon. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang mainit na bakbakan sa court ng 6 na beses, tinanghal na kampiyon ng TNT Tropang Giga ni Coach Chot Reyes. Bunga niyan, marami ang naawa at marami din na nagsabing tila ng hina si Justin Brownlee. Kaya naman kaagad na binasag ni Coach Tim Cone ang lahat, sabay sabing hindi isang Superman ang paboritong import ng Gin Kings. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Hindi Superman si Brownlee. Kung hindi siya naglalaro ng maayos, nasa akin yon. Kinailangan kong gumawa ng paraan para ma-open siya, para malibre siya, makakamada siya, at hindi ko nagawa yon. Yes naman, totoo naman yon. Nasa coach din ang posibleng dahilan kung bakit hindi makapag-deliver ng maayos ang isang player kung minsan. Minsan kasi talaga kahit anong game plan ang ginawa ng coach, hindi ma-execute ng player ng maayos. Ang tanong is bakit, hindi ba? Unang-una, kailangan munang basagin ng player ang depensang inilalatag ng opposing team. And kapag hindi niya nagawa yun, kailangan magtrabaho ulit ang coach para gawa ng paraan ng depensa or maghanap ng paraan para malusutan ang depensang inilalatag ng TNT nung time na yon. Sa Game 6, very obvious na outcoach, outplayed ulit ang Barangay Ginebra. Why? Sobrang lagkit ng depensa ng TNT, especially dun sa fourth quarter. At bago makagawa ng paraan ng players ng Ginebra nung time na yon, magsisimula muna sa coach ang go signal or kailangan may game plan ng coach. Paano niya gagawa ng game plan? May timeout naman sila, di ba? So nakita naman natin, ginamit ni Coach Tim yung timeout. Pero handang-handa talaga ang TNT sa mga oras na yon. Ang resulta, hindi nila kinaya talaga. Ang tanong, dapat bang sisihin si Justin Brownlee? Para sa akin hindi. Ang dami nila sa loob 5 sila doon. 5 din yung kalaban nila. Ibig sabihin, lahat sila may responsibility sa nangyayari sa loob ng court. Team effort yon. Manalo or matalo man ang isang team. At yun ang sinasabi ni Coach Tim Cone. Hindi kayang gawing mag-isa ni Justin Brownlee yung lahat. Kung tutusin, maswerte na rin ang Barangay Ginebra, di ba? Ang dami nilang players na injured. Si Malonzo, si Isaac Go. Pero nakapasok pa rin sila sa finals. Partida pa minsan, hindi lahat ng players nagagamit ni Coach Tim Cone. Yan yung reality dito sa Barangay Ginebra. Sa patuloy na interview ng media, tila nagpahiwatig na rin si Coach Tim Cone ng kagustuhang isalang muli si Justin sa paparating na Commissioner's Cup. Pero ayon na rin sa kanya, may hinihingi ang resident import ng Barangay Ginebra kasabay ng kanyang pagbubulgar na magsisimula na rin ito mag-practice para sa Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Kung gusto niya, yes 100% kung gusto niya. The question is, kung gugustuhin ba niya? Medyo may pagod na siya. Sinasabi niya na baka mag-off siya ng conference. Tingnan natin. Bigyan natin siya ng 1 or 2 linggo para magpahinga at baka magbago siya ng tono. Sa ngayon, babalik siya sa loob ng 1 linggo at magsisimulang mag-practice sa Gilas. Ayun naman pala kung gusto pa rin ni Justin, hindi sila magdadalawang isip na dalahin ulit si Justin sa Commissioner's Cup. Ibig sabihin, andun pa rin ang malaking tiwala nila kay Justin. Hindi nawawala yon. Ang problema, base sa pahayag ni Coach Tim, parang gusto munang magpahinga ng isang conference ni Brownlee. At base rin sa pahayag ni Coach Tim, wala pa silang napagkasunduan talaga kung magpapahinga si Brownlee o hindi. Sabi niya kasi, bibigyan nila ito ng 1 o 2 linggo para makapag-isip. Sa tingin natin, yung 1 or yung 2 linggo, enough na yun para makapag-isip si Justin Brownlee or para mapag-isipan ni Brownlee ang lahat, hindi ba? Alam natin, medyo mahirap tanggapin sa parte niya yung 2 beses na pagkatalo sa TNT at sa mga kamay ni RHJ. Pero sabi nga nila, ganun talaga yung laban May nananalo and may natatalo. And isa pa siguro, tama yung sinasabi ni Coach Tim na hindi siya si Superman para magawa niya ang lahat ng bagay na kailangan niyang gawin. Sa parte naman ng Gilas, good news naman yung magpa-practice siya para dito. Sign po yun na hindi nawawala yung determination at commitment niya dito sa pambansang kupunan bilang naturalized. Medyo malaki nakataya dito sa second window guys Andito kasi New Zealand, so kailangan talaga nilang maganda para dito. Kung ayon kay Coach Tim ay bibigyan nila ng 1 or 2 linggo si Justin para makapag-isip, hindi naman ikinailan ng resident import ng Barangay Ginebra na gusto pa rin niyang muling makaharap si RHJ sa finals. Ayon pa rin sa kanya, kumpiyansa pa rin sila na kaya pa rin nilang makipagbasagan sa alinmang kupunan sa liga.
Narito ang report. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Angelo Jacinto ng Spin. Sana, gusto talaga naming makabalik sa finals at gusto namin sila ulit ang makaharap dyan. Kumpiyansa pa rin kami na kaya pa naming lumaban sa alinmang kupunan sa liga. Sa kasamaang palad ngayong gabi, tinalo tayo ng TNT. Mas mahusay na kupunan ng nanalo. Okay, so tingin naman natin parang gusto lang talaga ni Justin na makapag-isip-isip Tapos babalik ulit yan. Andun pa rin kasi yung kumpiyansa niya sa kabila ng pagkatalo nila sa TNT sa Game 6. Kung tutusin, medyo masakit yung pagkatalo nila ngayon kumpara nung last year. Ngayon kasi, pangalawang beses na, di ba? Kaya medyo ramdam natin yung pagkadismaya talaga ni Brownlee at ng buong grupo ng Barangay Ginebra. Pagkakataon na nila sana makabawi pero tumindi yung kapit ng TNT dun At dahil ganito yung mga pahayag ni Justin, naniniwala tayo na mananatili pa rin siya sa liga. Siguro nga tama yung sinabi nila na nasunog si Brownlee sa sobrang dami ng laro na pinagdaanan niya. Galing pa siya ng Indonesia tapos diretso dito. Ibig sabihin, andun pa rin yung pagod tapos sumama kaagad siya dito sa PBA. Kaya babalik tayo sa basic, which is yung pahinga. Kailangan niya ng tamang pahinga, marelax ang isip at katawan para once na bumalik na siya sa trabaho, especially sa Gilas na haharap sa matigas na New Zealand ngayong November 21 and of course yung Hong Kong ngayong November 24, mas prepared na siya or sila. Mas may energy na sila dyan. So guys, maraming salamat.